game number 2 po sila. Kabaliktaran sila ng Aurora Hunters dati na game number 1 na nanalo, natatalo ng game number 2. So tignan natin kung malalagpasan nila yon at ang courage ng Cebu ang mananaig for the game number 1. Sa pagpasok ng Game 1, dito natin makikita kung ano nga ba, kaninong pride nga ba ang mas mananaig. Will it be the Cebuanos pride o magiging pride ng Flare Esports? Definitely for this one, meron pa rin talagang at stake na pinaglalabanan tong dalawang to na oo, nandun sila sa medyo Sabayo. laylayan ng kanilang standings or laylayan ng bracket. Definitely gustuhin mo talaga na may panalo to, makakuha pa ng isang game para magkaroon ka pa ng extra confidence sa mga At susunod least na iangat laban. mo pa, 'di ba? Dalawa kasi yung possible nilang iangat kung mananalo sila dito. Kaya lang masyadong umangat doon etong Flare and Goose Sprites. Dinikitan lang ng gulaman at hindi pa tinatantanan. Huyuni naman. Inahamon mo ng early gun ng ganun yung glue na level 2. Pero babalikan yata sila. That's gonna be the flash combo coming in. Huyuni against 3. Tinatry niyang sabayan, tinatry niyang galawan, ang kaso lang ang dami niyang nakasalubong. Tinry niya na mag-sidestep, ang kaso hindi yata siya si King Lebron. 'Di ba? Hindi siya si the man on the Lakers. Ang kaya naman na 2-0 agad-agad para sa Metacore CE. Parang ganun lang din sa last series kanina, ang bibilis ng mga first blood. Ganito po kainit sa isa't isa yung dalawang kupunan. Papasok si Dave pero wala pa rin namang mangyayari. Alam ni Dave, hindi pa enough yung damage niya pero mainit din si Kuya Ajak at mainit din si Goose Price. Talagang galawan ang dalawang kupunan. Nagkakaatakihan, nandun yung shadow kill and that is not gonna be enough. Jared Rivero, binalikan. Kaya Sige, lang, kung mamamatay ako, mamatay ka na lang din. sama na sa hukay eh. So, Zanzui has been killed but he got the kill against Ajak. Pero kung ikaw si Ajak, okay, panalo pa rin kami doon kasi may turtle na lumabas dito at napunta yon sa mga Cebuano. Hindi na makakaagaw pa at makakalaban ng Flare Esports and Metacore CE. Grouping up, diversion play, Okay. saan sila pupunta. No, Si jackpot! Goose Sprites ang nagulat dito at nakuha agad ng Metacore CE yung kill. Grabe At yun! the same time, para kukuha pa ng orange. Hindi sila umuwi. Zanzui! Naku, Dave! Naku po, Dave, masyado na palalim doon. Mukhang lalaban pa rin dito. Si Ajak pinipilit tumakbo. Binababaran siya doon ng kanyang lantern ni Amboy. Definitely, mainit nga talaga. Oo. Parang pag may nakita silang kalaban, hindi pwedeng hindi bibigyan. Akala natin yung last series yung maraming clash, pre. Eto pala. Dito maaga pa lang is talagang nagkakainitan na ng ulo and non-stop action! Tuloy talaga. Napapurify na nga si Pong pero sumasayaw si Fritz. Pero binalikan, Zanzui, tinatry galawan yung mga mala-anime moves hindi muna itutuloy dito ng dalawang koponan kasi alam nila, men, wala namang laman. Sana nag-brawl na lang tayo. Oo, mainit eh. Palamig ng onte. 3 minutes pa lang po. Ang dami nang nangyari sa mapa at 2-4 na kagad yung score na naman. Laban na naman. Pero may revitalize kaya mabubuhay pa si Bo. Ginagalawan pero tinamaan ng baril na nanggaling mula dito kay Kiel1. Pero kapalit din ang buhay ni Zanzui. Tuloy ang laban. Pati si Dave mamamatay lang din naman. 4-5. Unti-unting nakakahabol ang Flare Esports. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yun nagiging bakbakan natin. Time to time may trade kagaya niyan. Walang humpay na bakbakan sa Land of Dawn. 3 minutes pa lang po ang laban at magpo 4 minutes pa lang. Tila baga, may Lord na pinag-aawayan na itong dalawang teams. Basta talaga may nakita, sasapak agad. Wala Oo. nang amba-amba, tuloy na agad tulad niyan. Pwedeng dito sa may bandang gitna, pero alam kasi nila na medyo crucial yung timing. Pero sabi ni Sander, hindi. Nainip na sa taas eh. Silipin na natin. Ayoko na dun sa taas. Ikaw nang bahala dyan. Kaya ngayon, in-spam na lang niya yung Oo. kanyang skills. Pero nandito at naka-ready lang din. Si Papa, ikaw commit na. Mukhang hindi muna sa ngayon. Mukhang lalaban din dito. Nangungulit ang flare patungo doon sa looban ng ilog. Sander, talagang nainip na sa taas. Nag-i-enjoy kayo dyan. So pasali naman. Samantalang si Amboy, pinipilit ding i-zone out ng members ng Metacore. Ay, grab. May sinaniban, may sinabunutan. Ang kaso lang, mukhang Sino yun hindi yan? yata tatanggapin yung salon Diba? sa may sipa at ready. Ang 5 miyembro pero may AOG natamaan yung dalawa at mukhang itutuloy lang din talaga dito ngayon ng Metacore CE yung laban na gusto nilang simulan kanina. Akala natin makakabawi yung Flare pero ready pala ang Metacore pero Teka lang, hindi natin. pa tapos yung laban.
Retry secured pa rin by Dave para dun sa turtle at hindi pa rin tapos. Ayan na naman. Lilipat sa kabila. What a zone mula dito kay Sander. Sansui medyo nahihirapan papasukin inside the turret. Ganun na lamang kainit talaga ang mga bahay mula sa Metacore. Grabe, tapang sa tapang, bakbakan na naman, sagpangan. Pag namatay yung isa, kasunod na naman yung team fight. Sige, bilangin nyo ilang segundo yung pahinga, ha? Yung medyo, kalma yung mapa natin. Ayan, kumalma ng konti. Pero kating-kati na yung daliri dito ni Prince na lumaban dito kay Huyuni sa may ibaba. 6. Yeah, Bilang ako eh. Pero habang binibilang mo yan, Realme in-game equipment tayo. Ang aga nung Hunter Strike dito. Netong ni Dave, look at that. 522 ba naman ang kanyang KDA, and anytime, mukhang mabibuild na niya yung kanyang second item. Same goes with the Hayabusa na sa kahit pa paano sumasabay. Kung napapansin niyo kasi palitan ng mukha yung nangyayari dito, walang nakakaipon ng bounty. Wala talaga, buhay para sa buhay yung nagiging kapalit dito. And actually, gusto ko lang i-comment yung ginawa ni Kelwan. Mukhang siya na mismo yung napagod sa teamfight and hindi na siya sumama. Kumbaga nag-push na lang siya dun sa top lane. Kaso nga lang, since nakikita na ng Metacore CE na ganun yung ginagawa dito ng Fair Esports, na naman yung pagsurpresa nila na pilitan yung Ogi Shadow Kill para lang makabay ng konting oras para try sanang mabuhay. Oo, naging buhay siya pero yung mga tropa niya yung binabakbak na ngayon ng Metacore CE. Nasa pagitan ng dalawang tore pero tuloy lang sa action at ngayon si Fritz binababaran yung lantern ni Amboy na pa-flicker out na lang sa ngayon pero mukhang hahabulin pa rin talaga siya. May flicker din naman kasi yan at nandun yung kill. Hindi pa rin tapos yung laban ni Sander naman ngayon pwedeng sumabunot pa pero mukhang angkol mag-push na lamang dun sa gitna. Alam mo, ang matatalo sa laban na to, yung mapapasobra sa D5. Yung malilibang sa clash. Totoo man, kasi tingnan mo yung nangyayari. Wala na rin naging pake doon sa clash kanina. Etong si Dave, iniwan na medyo naumay na ako sa clash so push na lang ako sa tower but Yellow takes the turtle. Nakuha niya pa yung turtle at ngayon itutuloy pa ng Fair Esports yung mismong laban kasi gusto nila na bumabad lang din kaya pinili ng Metacore CE. Nalugi na tayo dun sa turtle takedown, nakuha na rin yung buhay ni Dave so out na muna pero saan sila pumunta? Mukhang dun lang pala sa gitna. Fake lang pala yung diversion. It was a fake diversion para kasi tingnan mo yung control sa mapa ng Metacore kanila na pero si Sander naku po ang hapdi na rin ng mga bala dito ni Kelwan. Pati na rin yung mismong lantern na nanggagaling mula kay Amboy. Yun din kasi yung naging adjustment sa isang Zushin. Oo, mas maraming mana yung magagamit mo pero mas masakit na rin. So the longer na bumababad kayo, mas masakit yung nararamdaman mo. It's not a nerf it's an adjustment, no? Oo. Parang lang talaga, balancing the Zushin, kaya ang sakit niya na ngayon. And through the sustainability na binibigay ni Huyuni, and syempre yung mga setups na binibigay dito ni Cool Sprites, nakakatagal sila. Kasi inuuna, kung napapansin ninyo, pagdating sa trades, ang Metacore, ang napapatay nila, yung mga frontlines or Zanzui, Kielwan and Amboy, hindi masyadong napapaslang. Oo nga, nabibigyan siya ng oras, nabibigyan siya ng spasyo, nabibigyan siya ng items, and definitely sakit sa ulo yung ginagawa ni Amboy. And oo, 25k na meron dito ang side ng Metacorp, pero wait lang, gusto ko lang naman sanang mag-explain pero gusto pa rin ulit nilang lumaban. Tuloy sa action, nag-transform yung Leon pero mamamatay lang din yun. Metacore, C will get another kill. Tinry ng Flare, sila yung mag-engage. Pero wait lang, may sorpresa na naman. 4 ang nag-diversion, nagkunti pa harap-harapan. This gonna be a 5 versus 4 situation. Mukhang delikado nga mga miyembro ng Flare pero nandun nakaka-free hit lang si Kiel1. Another savage na naman ba yung makikita natin? Subscription nga lang mula sa kanya pero hindi yan matutuloy kasi sila ay sinasayawan ng Metacore CE. Si Ghost Prides na lang matitira at 3 ang nananatiling buhay sa Metacore. Flare Esports, medyo na-out position sila dun sa team fight. Medyo napasarap din yung pwesto dito ng kupunan ng Flare Esports na pagitna yung kanilang mga importanteng hero. Kanina binabanggit natin na si Kelwan at si Amboy hindi yung napaprayo ng Metacore. But since naging aggressive mismo si Amboy at si Kelwan, sila yung unang napaslang ng Metacore. And time to time, on every team fight, yes, nakakasabay sa trade, palitan ng mukha ang Flare Esports, pero walang naiiwang objective sa kanila. Napaka-importante pa naman ng naiwan ngayon, which is the Lord. Ganda sana actually nung mismong intention dito ni Kel1.
intention ni Amboy na ang target is at the backline of Metacore CE. Unfortunately, hindi nila napatay basta-basta si Fritz. Oo. Hindi nila din basta-basta nabigyan itong si Dave. So definitely, kaya kasing pumawi ng Metacore CE if wala ng resources yung Flair Esports. That is why, after nung isang mahabang team fight na naman, nakuha na ng Metacore CE yung Lord. Napansin natin kanina sa may Maya replay natin kung gaano kalaki yung advantage ng Harit over the Granger sa kanilang matchup. Dahil sa likod ng Harit, hindi tumatama yung mga bala ni Kelwon. At ito, bakbakan na naman! Tuloy na naman sa laban. Yung Leon nag-transform na pero tinamaan pa rin ng AOG kaya hindi na siya makakatakas pa. Ikaw yung hari ng mga hari ng Animalandia pero ngayon ang Metacore CE na yata yung kakatok sa base nila. Nandyan yung Lord kasama pero grabe yung zone na ginagawa ni Sander kaya lumalayo na lang ang Flair Esports and the pride of Uy, Cebu. Talaga nga namang itutuloy lang din and may diversion na naman. Saan Uwi sila lang. papunta? Mukhang gusto natin. Nasaan si Sansui? Mukhang nakita na nila at hindi na yata makakatakas pa. Pinatay mo yung tropa namin, kapalit niya ng buhay mo. So they were able to fully utilize Poma sa laban na to. Okay lang na hindi kinopya yung Lucas dito, hindi kopyahin yung Way of the Dragon. May sarili silang play. At yun yung diversion. And time to time, nakukonvert nila yun sa kill kasi nanguhuli nila yung mga hero dito, lalo na yung mga bawas na members ng Flair Esports. That time, ang ganda sana ng one-on-one na nakuha ni Zanzui against Dave. Pero hanggang doon lang pala yun kasi hahanapin siya. Kasi yung ginawa ni Pom doon, sinasabi nga ng mga kampi niya, napakaingay ni Pom, parang nakamic yung kanyang boses. Oh. Pag nag-shot call yan, tara doon tayo diversion, maririnig lahat ng mga taga-Metacore. Kaya pala. Kaya alam nila kung saan sila pupunta, kaya pala synchronize eh. Kaya malakas yung boses na ito. Parang megaphone. Oo. Megaphone. Si Mega Pom, Si di ba? Si Megaphone pala to eh. Ganon kaingay ang nakikita natin dito sa Metacore CE. Well, yung shot call dito ni Pom kung talagang ma-utilize ng maayos ng Cebu ay hindi malabo na sa kanila na mapunta itong laban na to. Though, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Kel1 and even Amboy has the damage. Kung ang mapapaganda lang talaga yung combo ni Kus Pride at saka ni Huyuni. So far kasi sila yung na-isolate lagi. Sila yung nagiging biktima and laging biktima ng AOG si Huyuni. Kumbaga yung gitna ng AOG, mukha ni Huyuni. Pagkano kasi, pagka-transform kasi nung Leon, isang dash lang yung magagamit mo. And kapag nagamit mo na yung dash na yun, wala ka ng pangtakas. So yun yung timing kung paano minamaximize ni Ajak. And take note ha, si Ajak, yung AOG niya, yung isang gatot kacha, roamer yan. Plus si Sander, siya yung naging main initiator dito. Well, then they need some initiation right now. Lower dance starts. Ito yung kumbaga bunga kahit papaano ng pagsabay kanina ng player. So alam ng Metacore na gusto nilang lumaban. Though, ang ganda ng zone out ni Ajak at saka ni Sander. So hanggang doon lang ang kaya ng player for that lower dance. And Diversion, yun naman. andun. At mukhang inabangan sila dito ng player. Pero kahit abangan nyo kami, hindi pa rin kayo magiging ready at kayo pa rin yung aming papatayin. Sinatry nila si Fritz pero mukhang hindi kaya i-sustain dito ng Flair Esports yung damage na nanggaling sa Metacore. Ang tanong doon, nakita nila na doon dadapo, nakita na handa sila, pero na-surprise pa rin sila eh. Kumbaga alam mo na, is-surprise ka sa birthday mo, pero na-surprise ka pa rin. Zanzo is the victim on that, and the members right now of Metacore trying to end this game 4v5 with the Lord marching into the bottom. Zaman Force with Fritz. Ginamit na, papasok na. Nakutunaw. Ginawa ng dance floor mismo yung base ng Flair. May Lord pa silang makakasama doon sa may ibaba, pero si Kiel, tinatry pa rin depensahan yan. Saan sila pumunta? Doon lang pala sa gilid, harap-harapan ng TP sa kalaban at mukhang kompleto pa rin. Hindi, mamamatay ngayon si Pom, pero iisa-isahin pa rin ang Metacore at mukhang tatapusin ang Game 1. Ipapakita ang lakas ng mga taga-Cebuano. Ang lakas at tapang ng mga Cebuano ang nanaig sa game number 1. Tuloy-tuloy na atake. Ganyan ang kanilang diskarte sa game number 1 na to. At ang Flair Esports ay tila baga naglaro sa apoy. Doon nilabanan nila yung apoy na